Nagsimula ang pelikula sa isang pagsabog dulot ng pumalpak na pagnanakaw, at ipinakita ang magkaibang eksena sa pagitan ng pagnanakaw at personal na buhay ng mga magnanakaw. Nakita natin si Harry Rawlings at ang kanyang asawang si Veronica sa mainit na sandali, at ang personal na buhay ng iba pang mga magnanakaw kasabay ng kaguluhan ng pagnanakaw. Matapos magnakaw ng $2 milyong mula sa boss ng krimen na si Jamal Manning, ang pagnanakaw ay nauwi sa sakuna, at sumabog ang pangtakas na van na ikinamatay ng lahat ng kasangkot. Si Veronica ay nakahiga mag-isa sa kama, nakatitig sa espasyo sa tabi niya, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Si Jack, isang kandidato sa alderman, ay humarap sa kanyang karibal na si Jamal, na tumatakbo rin at nagsasagawa ng kampanya sa simbahan. Sinubukan ni Jack na takutin si Jamal na huminto sa karera. Pagkaalis ni Jack, ipinaalam sa kanya ng campaign assistant ni Jamal ang pagkamatay ni Harry, na nagpapaliwanag na ninakaw ni Harry ang kanilang pera, na iniwan si Jamal na naguguluhan. Naghanda si Veronica na dumalo sa libing ni Harry. Dahil sa pagdadalamhati, napaluha siya at napahiyaw bago muling pinanatag ang loob. Ang mga asawa ng mga lalaking sangkot sa pagnanakaw ay dumating para sa libing ng kanilang mga asawa. Dumalo rin sina Amanda at Alice sa libing ng kani-kanilang asawa. Si Linda, na nasa bahay, ay sinubukang i-comfort ang ina ni Carlos, si Lita. Gayunpaman, sinisi ni Lita si Linda sa nangyari kay Carlos, at sinabing nasangkot siya sa pagiging kriminal upang suportahan siya at ang kanilang mga anak, at ngayon ay siya ang responsable sa kamatayan niya. Tinalakay ni Jack ang kampanya sa kanyang ama, si Tom Mulligan. Iginiit ni Tom na hindi dapat magpatalo si Jack kay Jamal dahil masisira nito ang legacy ng kanilang pamilya. Samantala, tinipon ni Jatem ang kanyang mga tauhan upang harapin sila tungkol sa pagkawala ng pera na itinalaga kay Harry. Nag-ambala dahil nagrarap sila sa panahon ng pagnanakaw, hinayaan nilang tumakas si Harry dala ang pera. Galit na galit, pinaulit ni Jatem ang kanilang pagkanta bago inilabas ang kanyang baril at pinagbabaril silang dalawa. Habang papunta si Veronica sa libing ni Harry, inabutan siya ng driver ng isang sulat na nagpapaliwanag na inutusan siya ni Harry na ibigay ito sa kanya kapag may nangyari sa kanya. Sa loob, may nakita siyang papel. Sa libing, pinanood niya si Harry na nakahimlay sa tabi ng kanilang yumaong anak na si Marcus. Si Jack, na dumalo sa libing, ay nagsabi kay Veronica na kilalang kilala niya si Harry at nag-alok ng tulong kung may kailangan siya. Si Jamal at ang kanyang kapatid na si Jatem ay nagmamasid sa mga nangyayari mula sa malayo. Pagkatapos ng libing, tinanong ni Veronica ang kanyang driver para sa mga pangalan ng mga lalaking namatay kasama si Harry. Sa bahay, ginunita ni Veronica ang buhay nila ni Harry nang biglang may kumatok sa pintuan. Dumating si Jamal at ipinaalam sa kanya na ninakaw ni Harry ang $2 milyong mula sa kanya, pera na kailangan niya para sa kanyang kampanya. Para ipakitang seryoso siya, puwersahang na hinawakan ni Jamal sa collar ang maliit na aso ni Veronica, si Olivia. Binigyan niya siya ng 1 buwan para kunin ang pera at ibalik sa kanya. Nang magbanta siyang tatawag ng pulis, malamig niyang sinabi sa kanya na wala silang pakialam sa kanyang sitwasyon. Kinaumagahan, pumunta si Linda sa kanyang tindahan at nakitang kinukuha ng mga lalaki ang lahat ng paninda niya. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na may utang si Carlos at nandoon sila para kolektahin ang perang inutang. Bumisita si Veronica sa isang eskinita base sa address na ibinigay sa kanya ng driver na si Bash para makipagkita sa isang lalaki. Inabot ng lalaki sa kanya ang isang notebook na iniwan ni Harry na nagdedetalye ng lahat ng kanyang mga gawain sa pagnanakaw. Inuwi niya ang notebook upang pag-aralan ito at natuklasan na ang susunod na pagnanakaw ni Harry ay kinasasangkutan ng pagnanakaw ng $5 milyong mula sa bahay ni Jack Mulligan. Sa kabilang panig, si Alice ay nahihirapan din, hindi kayang panatilihin ang kanyang marangyang pamumuhay. Sinubukan ng kanyang ina na aliwin siya ngunit sa huli ay inakusahan siya na hindi nakakakuha ng sapat na pera mula sa kanyang asawa. Sumagot si Alice na tumanggi siyang unahin ang sarili bago ang kanyang mga anak, hindi tulad ng kanyang ina, na humantong sa pagsampal sa kanya ng kanyang ina. Bilang tugon, ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang isang app para sa pakikipag-date sa mayayamang lalaki, ngunit mariing tumanggi si Alice at sinabing hindi siya makikipag-intimate sa mga lalaking hindi niya kilala. Nag-organisa si Veronica ng pagpupulong kasama ang iba pang mga byuda. Tanging sina Linda at Alice lamang ang dumalo, hindi nakarating si Amanda dahil sa kanyang sanggol. Binigyan sila ni Veronica ng pera para matulungan sila. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang plano. Iniwan ni Harry ang mga detalye ng kanyang susunod na pagnanakaw at iminungkahi niyang isakatuparan nila ito ng magkasama. Ang bawat babae ay makakakuha ng $1 milyong.
Noong una, tumanggi sila, ngunit nagbanta si Veronica na ibibigay ang kanilang mga pangalan kay Jamal kung hindi sila makikipagtulungan. Bago umalis, binigay niya sa kanila ang address at oras para sa susunod nilang pagkikita. Bumisita si Jamal sa simbahan para makipag-usap kay Reverend Wheeler. Pagkatapos ng sermon, nilapitan ni Reverend Wheeler si Jamal upang talakayin ang kampanya at naging maliwanag na si Wheeler ay sumusuporta sa mga Mulligan. Hiningi ni Jamal ang kanyang endorsement, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Wheeler ng tawag mula kay Jack at umalis. Dumating si Veronica sa itinakdang tagpuan kasama ang kanyang asong si Olivia. Samantala, nakipag-date si Alice sa isang lalaking nagngangalang David mula sa dating app. Pagkaraan ng ilang oras, hiniling ni David kay Alice na umuwi kasama niya, na ipinaliwanag na dati siyang kasal, at dahil sa kanyang abalang schedule sa trabaho, namimiss niya ang intimacy. Binisita ni Jatem si Bobby sa bowling alley, inatake at pinahirapan siya para sa impormasyon tungkol sa notebook ni Harry. Inamin ni Bobby na ibinigay niya ang notebook kay Veronica. Nagkita sina Veronica at Linda, ngunit wala si Alice. Hiniling ni Linda kay Veronica na maghintay, ipinaliwanag na ang kanilang buhay ay hindi kasing dali ng sa kanya. Maya-maya, dumating na si Alice. Ipinaalam sa kanila ni Veronica na kapag nakapasok na sila, wala nang balikan. Parehong sumang-ayon ang mga babae na magpatuloy. Si Veronica ay nagtalaga ng mga gawain. Si Alice ang kukuha ng mga baril at kotse, habang si Linda ay binigyan ng blueprint at hiniling na alamin kung saan ito nabibilang. Pumunta si Alice sa auction para bumili ng van at nagbayad ng higit pa sa halaga nito. Dagdag pa sa problema, ipinahayag ni Alice kay Veronica na hindi siya marunong magmaneho, kaya kinailangan siyang sunduin ni Veronica. Nagpasya si Veronica na kunin si Bash para sa tulong. Samantala, sinubukan ni Linda na tukuyin ang mga blueprint para sa pagnanakaw ngunit nahihirapan sa hindi malinaw na salita sa papel. Nagawa niyang matunton ang lalaking nagdisenyo nito. Pagkatapos ay pumunta si Alice upang bumili ng mga baril, na humingi ng tulong sa babaeng maaaring bumili ng mga baril dahil kulang si Alice ng kinakailangang dokumento. Bumisita si Linda kay Mr. Foster na ang bahay ay pinaniniwalaan niyang target na nagpapanggap bilang isang taong nagtatrabaho sa kumpanyang nagmamay-ari ng bahay. Gayunpaman, nadulas siya sa pamamagitan ng pagbanggit sa asawa ni Foster na ipinahayag niyang patay na sa loob ng 4 na buwan. Natigilan si Linda habang kinukwento ang kanyang namatay na asawa. Sinubukang aliwin siya ni Foster at sa gitna nito, nagsimula silang maghalikan. Nang mapagtantong mali ito, humiwalay si Linda at umalis. Kinalaunan ay sumama si Linda kay Alice patungo sa shooting range para sa pagsasanay. Sa daan, nagreklamo si Linda na wala siyang alam tungkol sa blueprint at wala siyang mahanap na anumang bagay na kapakipakinabang kung saan tumugon si Alice na aasikasuhin niya ito. Sa pagsasanay, mahusay na gumanap si Alice, ngunit napatunayan na mahina sa pag-asinta si Linda. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Veronica ng tawag mula kay Bobby. Nagtanong siya tungkol sa notebook, ngunit bigla siyang binabaan sa kalagitnaan ng pag-uusap. Kinaumagahan, nakatanggap si Veronica ng tawag mula kay Amanda. Nagkita sila sa restaurant, kung saan si Amanda, na nahihirapan sa kanyang 4 na buwang gulang na sanggol at sa pagkawala ng kanyang asawa, ay nagtanong kay Veronica kung bakit niya ito gustong makita. Ipinaliwanag ni Veronica na gusto lang niyang kamustahin siya. Pumasok si Jatem sa bahay ni Bash, humihingi ng impormasyon tungkol sa notebook. Nang magmaang-maangan si Bash, inutusan ni Jatem ang mga tauhan na patayin siya at pagkatapos ay umupo upang manood ng TV. Natanggap ni Veronica ang singsing ni Bash, kasama ang tawag mula sa kanyang telepono. Nasa linya si Jatem, nagbabala sa kanya na 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Samantala, si Alice ay nasa kanilang lugar kasama si David. Napansin niya ang blueprint sa nightstand at binanggit niya na may kilala siyang makakatukoy dito. Habang sila ay nagiging intimate, dumating si Veronica. Pinapasok siya ni Alice, dahilan para magalit si David at umalis. Pagkatapos ng pag-alis ni David, pinuna ni Veronica si Alice sa pakikipag-intimate sa ibang lalaki. Lumaki ang pagtatalo na nagresulta sa pagsampal nila sa isa't isa. Pagkatapos ay sinabi ni Veronica kay Alice ang tungkol sa pagkamatay ni Bash at nalungkot. Inalo siya ni Alice at pinayuhan na huwag sabihin kay Linda ang tungkol kay Bash sa takot na umatras siya. Ang mga babae ngayon ay nangangailangan ng bagong driver. Nagpasya si Veronica na bisitahin si Amanda sa kanyang bahay. Nagulat si Amanda sa biglaang pagbisita ni Veronica at hindi siya malugod na tinanggap, sa halip ay nagpanggap na abala sa kanyang sanggol.
Habang tumitingin si Veronica sa paligid, nagsimulang tumahol ang aso ni Amanda malapit sa saradong pinto. Napansin ni Veronica ang bote ng brandy sa sahig, naalala na umiinom ang kanyang asawa ng brandy na iyon at naging emosyonal. Sa kanyang pag-alis, bumukas ang pinto at lumabas si Harry na inihayag na siya ay buhay pa at hindi totoo ang kanyang kamatayan. Ang isang flashback ay nagpapakita kung paano sinet up ni Harry ang mga kasamahan gamit ang isang decoy sa driver's seat. Nagpaputok ng 2 beses upang hamunin ng mga pulis na barilin ang van bago niya pinasabog ang bomba upang iligpit ang kanyang koponan. Sumunod, makikitang kasama ni Harry si Jack sa isang bangka na inihayag ang kanilang pagtutulungan. Inutusan ni Jack si Harry na pag nakawan si Jamal, alam niyang balak ni Jamal na gamitin ang $2 milyong para sa kanyang kampanya. Parehong nakinabang sina Jack at Harry sa pagnanakaw. Pagkatapos bumalik mula sa lugar ni Amanda, si Veronica ay labis na nalilito, sinusubukang maunawaan ang mga kamakailang kaganapan sa kanyang buhay. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagmumuni-muni sa pagkawala ng anak at sa pag-abandona ng asawa, na iniwan siyang mag-isang humaharap sa mga gangster. Nag-flashback ang eksena noong 2008 nang si Marquez, na nagmamaneho at gumawa ng illegal na U-turn para bumalik sa bahay sa kahilingan ni Harry, ay pinatigil ng pulis. Nabaril siya hanggang sa mamatay nang hindi niya maipakita ang kanyang mga kamay. Ang mga babae ay nangangailangan pa rin ng driver, kaya iminungkahi ni Linda ang kanyang kaibigan at babysitter, si Belle, na kilala sa kanyang bilis at kahusayan. Sa kabila ng mga paunang pag-aalinlangan ni Veronica, sumang-ayon siyang hayaan si Belle na sumali sa pagnanakaw, humanga sa kanyang praktikal at seryosong saloobin. Kinabukasan, binisita ni Veronica si Jack para humiling ng proteksyon mula kay Jamal. Ang kanyang tunay na intensyon ay tingnan ang kanyang bahay at tukuyin ang lokasyon ng kanyang safe na plano nilang nakawin. Nasa labas si Belle, sinusuri ang mga papasok at palabas na daan, posisyon ng mga kamera, security guard, at iba pang residente ng bahay. Samantala, nakipagtalo si Jack sa kanyang racist na ama na nagagalit na kumuha siya ng itim na lalaki. Pagkaalis ng kanyang ama, pumasok si Veronica sa opisina ni Jack. Sinabi niya sa kanya na pinagbantaan siya ni Jamal at ipinaalala sa kanya ang alok nito noon na tutulungan siya. Gayunpaman, tumanggi si Jack na madamay, kaya umalis siya. Pagkatapos ng masusing pagmamanman sa bahay, nagpa siya silang magpatuloy sa kanilang plano. Habang nagtatrabaho sina Alice, Linda, at Belle, pinag-usapan nila si Veronica at pinagtawanan siya. Dumating si Veronica sa likuran nila at mahigpit na ipinaalala sa kanila na ang dati nilang driver ay napatay, binigyang diin ang kabigatan ng kanilang misyon. Pagkatapos ay nagsimula silang magsanay kung paano tumakbo dala ang mabibigat na bag ng pera. Sumunod ay gumawa si Veronica ng makabuluhang tagumpay bago ang pagnanakaw. Sinubaybayan niya si Ken, ang CEO ng kumpanya ng security ng Mulligan, at ang lalaking itinampok sa mga nakakatakot na larawan na nakita niya kanina sa notebook. Ang mga larawang ito ay nagpakita sa kanya sa alanganin na sitwasyon kasama ang kanyang pamangkin. Gamit ang pananakot na ito, na-corner ni Veronica si Ken at pinilit itong ibigay sa kanya ang code sa safe ng Mulligan. Dumating ang araw ng pagnanakaw. Bumisita sina Linda at Belle sa simbahan upang manalangin bago nagtipon sa lugar ng pagpupulong. Binalaan sila ni Veronica na kapag may nangyaring mali, sila ay nag-iisa. Ginulo ni Belle ang mga security guard sa pamamagitan ng pagpapaputok ng flare sa kalapit na sasakyan. Sina Veronica, Linda, at Alice na nakasuot ng mga maskara at mga gamit sa pagbabago ng boses ay pumasok sa bahay. Pinasuko nila at tinalian ng security guard na nakatagpo nila sa pagpasok. Umakyat sila sa safe, binuksan ito gamit ang code at kinuha ang pera. Sa labas, naghihintay si Belle sa getaway car at nakita niya ang dumaan na police car. Habang naghahanda silang umalis, lumabas si Tom mula sa kanyang silid na may dalang baril, inutusan ng mga babae na ibaba ang kanilang mga baril. Inalis niya ang maskara ni Veronica at binaril si Alice sa balikat, kaya binaril at pinatay ni Linda si Tom. Ang mga babae ay tumakas sa bahay at tumungo sa van, at nadatnan lamang si J-Tem na nakatutok ang baril kay Belle. Si J-Tem, na ipinadala ni Jamal upang kunin ang pera, ay inagaw ang van. Hinabol siya ng mga babae at binangga ang likod ng van, dahilan para bumangga si J-Tem at mamatay. Kinuha ni na Veronica at Belle ang pera at agad na dinala ni Linda ang sugatang si Alice sa ospital. Ibinaba ni Veronica si Belle at nagtungo sa kanilang hideout. Habang inaasikaso niya ang pera, lumitaw si Harry, na naging sanhi ng pagkasira niya sa magkasabay na galit at dalamhati sa kanyang pagtataksil. Tinanong ni Harry kung bakit hindi na lang niya ibinenta ang notebook kay Jamal.
Sinubukan ni Harry na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon na sinabing iniingatan niya ang kanyang sarili at ang bagong pamilya. Hiningi niya ang pera at nang tumanggi si Veronica, sinaktan niya ito na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang pera at tumalikod upang patayin siya, ngunit binaril muna siya ni Veronica gamit ang baril ni Linda. Pagkatapos ay sinunog ni Veronica ang kotseng ginamit niya, sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Lumipat ang eksena sa hair salon kung saan dating nagtatrabaho si Belle. Nag-iwan ng pera si Belle para sa may-ari, alam niyang baon ito sa utang. Binili muli ni Linda ang tindahan at pumunta doon kasama ang kanyang mga anak. Sa kanyang bagong tinatamasang kayamanan, lumipat si Belle sa ibang lungsod kasama ang mga anak. Sa huling eksena, nakipagkita si Alice sa isang kaibigan sa kainan at napansin niya si Veronica na nakaupo sa malapit na mesa. Isang lalaki ang sumama kay Veronica at binigyan niya ito ng malaking bahagi ng kanyang pera upang tumulong sa pagtatayo ng isang aklatan na may kondisyon na ipangalan ito kay Marcus. Umalis si Alice sa kainan at sinundan siya ni Veronica sa labas. Tinawag siya ni Veronica, nakangiti, at tinanong kung kumusta na siya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.